Hello, magandang araw sa inyong lahat. At ako po ay magsasagot dito sa tanong ng isang, hindi lang isa kundi marami yung nagtatanong patungkol dito sa cremation. Yung cremation ba yung sinusunog na bangkay? Mga tanong doon na nagsasabi yung nasunog ba na mga bangkay yung sinasadyang sinunog na yung na-cremate na sinasabi. Makakasama ba yan sa glorified body? At makakasama ba sa langit? Ang glorified body kasi, yun yung pag-change ng ating katawan. Itong katawan natin na ito, pag namatay, di ba, ililibing. Ngayon, pag ang taong namatay yun ay naniwala kay Kristo, naging anak ng Diyos, at sumusunod sa kagustuhan ng Diyos, yun ang mag-glorified body. Ibig sabihin mag-change. Kasi di ba naagnas na yon. Pero pagdating ni Jesus, sabi doon lahat ay mabubuhay. Lahat ay they will resurrect from the dead. Kaya hindi buto, kasi buto lang ang natira, nagnas na yung mga katawan. Pero ang butong yun ang katawan yun ay bubuhayin ng Diyos ulit yan at dadamitan yan ng makalangit na damit at makalangit na katawan. Yun ang sinabi ng Diyos. Kaya titingnan natin sa susunod na verses at explain ko sa inyo kung yan. Dito sa 1 Corinthians chapter 15, 42 to 42, verse 42 to 44, kinat ko siya kasi mahaba. Pero sa 51 at 53 malalaman din natin. Dito sa verse 42 to 44 sabi doon, so also is the resurrection of the dead. The body is sown in corruption, it is raised in incorruption. Yun ang sabi nila na ang lahat ng nangamatay ay namatay dito hindi sinasabi na yung namatay na buo ang katawan, yung namatay na hindi nasunog. Walang sinabi to, basta namatay. Basta namatay ang sabi dito. Ayon ay maitanim na korupsyon. Ibig sabihin na maitanim na maagnas yun. Maagnas yung katawan. Pero pag ito ay mabuhay na magmuli sa pagdating ni Jesus, ang lahat ay mabuhay na magmuli, ay yun ang sinasabing incorruption, yung buhay na makalangit na hindi na namamatay. Yun ang incorruption. Hindi na niya malaranasan ang kamatayan uli, kundi habang buhay ay nabubuhay siya, eternal life. Yun ang sinasabi na eternal life sa langit. At ang sabi dito sa verse 43, it is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. Ayun, mabubuhay na magmuli in glory. In glory dahil ang magiging katawan natin ay heavenly bodies. Maging katulad na natin ni Jesus. Ganon, magiging weak ang naitanim na yun, nailibing na yun, pero mabubuhay uli in power. May power na tayo na kahit saan tayo nagpa-fly tayo na parang angel, kahit saan tayo pupunta, nandun na walang balakid, walang wall. Pwede kang lulusot sa wall, pwede kang lulusot sa pintuan, katulad ni Jesus nung nag-resurrect siya, biglang nagkaroon siya, biglang nag-appear siya doon sa 12 disciples in the upper room. Nakalock yun, pero biglang andun siya. Ganun tayo pag tayo mag-resurrect. So in power. Yung may kakayahan tayo na katulad ni Jesus. Ngayon, sabi dito, it is sown in a natural body, it is raised in a spiritual body. Yun na nga. This is a natural body, there is a spiritual body. Kasi mayroong natural, itong natural body ay ang ating mga katawan na natural na ito. Nagkakasakit, namamatay, at limited ang kakayahan, limited ang kagalingan. Ngunit ang natural body, mapapalitan niya ng spiritual body na
magkaroon tayo ng makalangit na katawan at mayroon tayong glory, mayroon tayong power, mayroon tayong joy, mayroon tayong kakaiba na katulad ni Jesus. Excuse me. Ano pa? Dito, sa verse 51, sabi dito, Behold, I'll tell you mystery, sabi ni Apostle Paul, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Ayan, yung pagpalit ng ating katawan. Dito, ang sabi kasi ni mystery din, we shall not all sleep, kasi pagdating ni Jesus, meron pa yung mga tao na hindi na mamatay. Katulad ngayon, pag si Jesus ay darating ngayon, so tayo pa na nabubuhay, hindi natin natikman ang patay ng katawan, yung pagpatay, kasi dumating na eh. So pagdating ni Jesus ay mag-change tayo agad ang katawan natin ito, mag-change ito ng glorified body. Ma-change siya ng heavenly bodies. Yun ang sabi dito sa verse 52, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Yun na nga. Ito pala, pag in a moment or twinkling of an eye, pag corrupt lang ng ating mata at nagtrumpet na ang Diyos sa langit, ang last trumpet na sound na yun, lahat ng mga, ito ang last trumpet yung pagdating ni Jesus. Pagdating niya sa langit, na sabi doon na lahat ng tao ay makakita. At lahat ng mga namatay ay mabubuhay. At saka, yung hindi pa namatay sa time na yun, ay mag-change sila, magpalit sila ng heavenly bodies. Yung mga ito, yung nabubuhay para kay Kristo. Yung nabubuhay na naniniwala sa Kanya, tumanggap sa Kanya. Dahil yun ang proseso na binigay ng Diyos tumanggap sa Kanya. Sabi nga doon, we are living by grace. Kaya sa grasya ng Lord tayo nabubuhay. Kaya si Jesus ang siyang daan. Siya lamang ang daan na tayo ay mapapunta sa Diyos sa langit. So, ayun. At sabi doon sa verse 53, for this corruptible or natural body must put on incorruptible heavenly bodies, and this mortal put on immortality. Yun na nga. Ay biglang last trumpet na yun, lahat ng namatay kay Kristo ay mabuhay at mag-change ang kanilang natural body, mailagay ang heavenly bodies nila. O kaya immortal body ang katawan na ito, natural na body na ito, maging immortal ng katulad ng nasa langit. Amen. Praise the Lord. At ang susunod dito, para maanuhan natin, makita natin dito sa Ecclesiastes 3, verse 16 to 22, sabi dito, all go to one place, all are from the dust, and to dust all return. Sa Genesis 3:19, for you were made from dust, and to dust you will return. Ibig sabihin, lahat ng sangkatauhan, lahat ng tao ay nagawa sa dust. Kaya't lahat, kahit yung mga nasunog na yan, nakrimit na yan, nagiging dust na rin yan, abu ang mga yan. Kaya't naihalo din sa abu na yan. Kaya't kahit naikrimit na tao, kasi maraming mga nasunog din mga nasunog sa nasunog na bahay, yung mga nasunog sa judgment, nakatulad ng Sodom and Gomorrah, judgment ng Diyos yun. Yun. Ang mga hindi nanampalataya, mabubuhay din yan for the last, sinasabi natin na when the after the resurrection, at yun na rin ang mabuhay na yun ang refiners of the believers, yung mabubuhay sa tribulation. Sa great tribulation. Kasi ang tribulation, nararanasan na natin ngayon Lahat na nararanasan natin. Ngunit the great tribulation na sinasabi na the wrath of God na talagang mai-pour out dito sa lupa pagkatapos ng resurrection ng mga nasa kay Kristo na ito. So, yun. Sana nasagot ko ang mga tanong ng mga iba na ang na-cremate ay magkakaroon din sila ng change of their body. Pwede rin silang mag-glorified body at makasama rin sa langit. Mapalitan din ang kanilang katawan ng heavenly bodies.
Kasi sabi doon kahit sa sa mga dagat, babangon ang mga namatay sa lahat ng parte ng mundo. So, yun na po at hope it will be cleared. At salamat po sa lahat at glory to God. Tayo po ay mapagpala sa araw na ito. God bless us all. At I'll see you again for more insights. Kahit sandali lang ito, is a little sharing, but it's good to have little by little para hindi natin makalimutan. So praise the Lord. See you again in this channel. At please prescribe or likes. Amen. Salamat po.